Sa pamamagitan ng pag-aaral ng buhay na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay makikita natin ang pinaka-the best na henerasyon. Ano, ang daming henerasyon ha, ang propeta pinadala generation by generation. Pero ang pinaka-the best na henerasyon ay ang panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba. Sila ang pinaka-the best na tao. Mayroon silang pinaka-the best na propeta at sugo, mayroon naman pinaka-the best na tagasunod, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung paano niya nagawa na maging the best ang kanyang henerasyon by the wills of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, pinaka-the best na tao, nagawa niya rin pinaka-the best na mga henerasyon o mga tagasunod, ang kanyang mga sahaba. At actually, hinangaan at pinuri din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sahaba in natural praise, natural na paghanga. Allahu Akbar, can you imagine? Manlilikha ka, lilikha mo lang, ahangaan mo, pupurihin mo. Hindi ba napakahusay ng pag-uugali ng mga taong ito kung pupuriin ka ng dakilang tagapaglikha? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala chapter 3 verse 110? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ukhrijat linnas. Kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning ang mga sahaba sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahabang sumunod kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamahusay sa sangkatauhan na nilikha, meaning ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga nilikha sa lipon ng sangkatauhan. Allahu Akbar, pinraise ha, hinangaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang generasyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng sira, makikita mo kung gaano, bakit sila naging the best na henerasyon, ang mga kompanyon nakasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na handang sumunod kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Naiintindihan man o hindi naiintindihan, kamatayan man, kaligtasan, nasa likod sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, masusunod sila. Kaya sabi nila, kung lalangoy ka sa karagatan niya Rasulullah at hindi kami marunong lumangoy at lumangoy ka, lalangoy kami ya Rasulullah. Allahu Akbar. Siyempre, kung sila ay sumusunod kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinaka-the best na propeta at sugo at tao ito, of course, magiging the best silang tao sa buong sangkatauhan, ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kapag pinag-aralan mo ang sira, makikita mo ang kanilang mga debosyon, kadebotante, katotoho, katapatan sa relihiyon ng mga sahabang ito na kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is very important. Kapag hindi mo napag-aralan ang sira, hindi mo makakayanang ipagtanggol ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga umaapi ng lilibak sa kanya. At dapat mahal natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam higit sa ating sarili, kaya nating siyang ipagtanggol. Kaya kung hindi mo napag-aralan ng sira, kapag sinabi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay terrorism, barbarism, babaero, subhanallah, hindi mo yan kayang paglaban, hindi mo mapapatunayan o mapagtatanggol yan. Sa ganito ay obligasyon sana natin siyang ipagtanggol, ay hindi natin na ipagtanggol. But in the way na pag-aralan natin ang sira, nandoon ang marami siyang asawa kung bakit siya pumapatay na sinasabing terorista, barbarism. Masasagot mo yan kapag pinag-aralan mong sira kung bakit ginawa yan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at makukumbinsi mo sila tiyak kapag pinag-aralan mo ang sira kung bakit siya maraming asawa na sinasabi siya ay babahero. Nagturo siya na pinaghiwa-hiwalay niya ang mga pamilya dahil ang mga Muslim noon humihiwalay sa kanilang mga pamilya na hindi Muslim. Maipaliliwanag mo yan. Ngunit kapag hindi mo na pag-aralan ng sira, tiyak na tameme ka at hindi mo maipagtatanggol ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na obligasyon salang ipagtanggol sa mga nang-aapi ng lilibak sa panahon natin ngayon, ay wala kang nagawa kundi na nakimik na lamang. Pero kung sana pinag-aralan natin ang sira, tiyak na kayang-kaya nating ipagtanggol ano man ang kaso na ibigay nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, gaano mang kasalimot, kalalim o kababaw, kakayanin mo ito ng simpleng-simple na maipaliwanag sa kanila para maipagtanggol lang ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.